For today's vlog mga master, gagamitin ko na nga itong aking bagong camera. Mag-e-explore tayo kung ano ang kaya nitong gawin habang bumabiyahe. At ito na mga master, kinakabit ko na sa bracket. Hindi ko na nga muna ginamit ang invisible stick. Andito nga pala tayo sa memory.ph. Matatagpuan ito sa bagong Ilog Pasig. Ngayon, masusubukan na natin ang quality nitong video. 4K resolution at 24 frame rate per second. Ang the rest settings, naka-default na. First time pa lang ako makagamit ng ganito. Ang dati ko kasing camera, nilalagay ko sa harap para pang backup na rin sa aking GoPro ay ang aking cellphone. Okay naman siya gamitin. Kaso, isang direction lang ang nakikita. At hindi ko na rin ma-adjust sa bracket. Kasi pag in-adjust ko pa, mawawala ako sa focus sa camera. Ibang-iba nga ang features nitong Insta360. Napaka-smooth gamitin ang kanyang screen. At isa pa ang napansin ko dito. Matagal pala ito malobat. Kahit naka 4K at 24 frame rate per second ang gamit ko. Halos dalawang battery ang katumbas nitong Insta360 compared doon sa aking isang camera. During capture nitong Insta360, may automatic framing na pala ito. Ibig sabihin, siya na ang bahala sa pag-record ng specific angle. Pero, pwede mo pa rin siyang i-edit kung ano ang gusto mo. Halimbawa na lang, katulad nitong ginawa ko. Pinaikot ko yung capture na video. Madali lang naman siya gawin. Maglalagay ka lang ng marking para once sinave mo na ang video, yun yung angle ang makikita mo. Gagawin mo pala ang pag-i-edit sa Insta360 application. Doon mo na kasi magagawa ang lahat. Kung sakali maglalagay ka pa ng mga effects, mga kakaibang background music, ang kailangan mo na doon ang pang-edit na software. Katulad nitong track na sa aking tagiliran. Kung gusto mo, ang focus ng camera ay sumusunod dun sa track, pwede. Kaya naman, ito ang kagandahan ng Insta360. 360 degrees ay kanyang nire-record. Ang ibang mga features nito ay hindi ko pa nga nasusubukan. Palagay ko, pagdating sa motovlogging, ito ang pinaka-the best. Hindi mo na kailangan lumingon para i-focus ang isang subject. Pagdating naman sa stabilization nito, ay wala nga akong masabi. Makikita nyo naman sa umpisa nitong video, ay talagang umaalog ang pinagkakabitan ng camera. Pero dito sa screen, hindi mo mapapansin ang vibration. At ngayon, susubukan naman natin itong camera sa city. Kung saan, nandito ang matataas na building. Unang bira ng lente, dito sa kaliwa. Pagkatapos, dahan-dahan pa forward, pa harap. Dito sa ating video, mai-emphasize mo na nasa city ka. Hindi mo na kailangan lumingon para mag-focus isang subject. Alam naman natin sa pag-drive, ay dapat nakafocus ka sa daan. Ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kataas ang mga building dito sa BGC. Hindi mo na rin kailangan tumingala para i-focus ito sa camera. Ang gagawin mo na lang, pipindutin mo ang record button. Bukod sa mga features na nabanggit ko dito sa video, pwede mo palang i-zoom in at i-zoom out ang video. Pero dapat doon mo yan gagawin sa Insta360 application. At isa rin napansin ko dito mga master, ang battery nito kaya mag-full charge within 30 minutes. Grabe, fast charge pala ito mga lodi. May kamahalan lang ang battery nito. Ang isang peraso, pumapatak lang naman ng 2,800. Pagdating pa sa ibang features nitong camera, i-discuss na lang natin sa susunod na vlog. Mahirap na, baka umabot na naman tayo ng 10 minutes. Dahil sa sobrang boring, mag-i-skip ka na lang. Galing bagong Ilog ng Pasig, narating ko na nga itong Bonifacio Global City sa Taguig. Ngayon, susubukan naman natin ang quality nitong camera pagdating sa low light or indoor. Dahil papasok tayo ng parking nitong building, mapapansin natin dito kung magbabago nga ang quality nitong video. Dahil hindi basta-basta ang pagpasok dito sa gusali, kailangan mo banggitin ang mga detalye. Sa mga kasamahan natin na naka-duty, huwag tayong magalit kapag tinatanong tayo. Kasi yan talaga ang kanilang mandato. Pagdating naman sa clip na to, ay sadyang napakaganda pa rin. Kahit nga konti lang ang ilaw dito, hindi pa rin nagbabago ang quality nitong video. Kaya nga, worth it ang pagbili nitong camera. Siya nga pala mga master, pasensya na kayo. Dahil bago lang ako sa paggamit nito, hindi ko pa pala na-disabled ang watermark nito. Madali lang naman i-disable yan. Punta ka lang sa main settings at doon, makikita mo ang watermark. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Light Modifier, ang nagmo-motovlog pagkatapos mag-wiring. Kung may mga problema kayo pagdating sa wiring ng mga motor, message mo lang ako sa aking Facebook page. At syempre, magre-reply ako. Kung sakaling mapadaan ako sa wall ng page at profile mo, follow nyo naman ako bilang supportan nyo na lang sa akin. At isubscribe mo na rin ako sa aking YouTube channel. Balita ko, hindi mo in-skip itong video. At dahil dyan, thank you, ride safe, and God bless!